May tanong sa akin, magandang gabi po, Boss Ray. Magtatanong lang po sana. May utang po kasi ako sa bugok na Ola, yung na-raid po lately. Isa rin po sila sa nangharas sa akin ng sobra. Ang tanong ko po ay dapat ko pa po ba silang bayaran? Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Napakaganda po nitong pinadala yung katanungan kasi po, dito po natin malalaman sa video natin kung dapat pa ba silang bayaran. Kung sila ay na-raid, mayroong cease and desist, at saka pagka na-revoke, dapat ba talaga silang bayaran? So, alamin po natin yan. Kaya po pakitapos po yung ating video hanggang dulo. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience. At syempre po, sa atin na rin pong pagsasaliksik at pagtatanong sa ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong katanungan. Okay, so tanong nyo po, no, is kung dapat pa bang bayaran yung recently raid na bugo ko tabusan ng online lending apps. Pero bago ho yun, no, update lang, nung pong July 26, no, is sinampahan na ho sila ng kaso. So, criminal offense po, no, may criminal liability sila. Yung sinampa sa kanila, kaya may kulong yun. Yun ang mabigat doon, no? Kaya sabi ko sa inyo, no, napaka-aggressive po ng SEC, NPC, PAOK, NBI, PNP, tsaka po ng DOJ. No, talagang gusto ho nila talagang linisin yung mga yan. Kaya po, ang gawin po natin pagka tayo'y nakaranas ng harassment, no, yung maling interest rate, no, yung hindi sumusunod sa Consumer Act of the Philippines, hindi sumusunod sa The Truth in Lending Act, hindi sumusunod, kumbaga, yung lumalabag sa Data Privacy Act, i-complain nyo po. Andiyan po ang SEC, NPC, PNP, NBI, DOJ, tsaka po ang PAO. Doon nyo po sila i-complain. Okay, ngayon, ito pong sinasabi yung bugo katabusadong online lending apps, nilabasan din po yan ng cease and desist order. Okay? Ito po ha, pag sinabi nyo kasing cease and desist, depende yan dun sa, kumbaga, nakalagay o nakasaad. Pabasahin ko sa inyo. Okay? Wherefore, premises considered, yung pangalan po ng kumpanya, and its online lending platform, yung bugok na online lending apps, including its owners, operators, promoters, representatives, agents, and any and all persons claiming and acting for and in their behalf are hereby directed to immediately cease and desist from engaging in, carrying out, promoting, and facilitating any lending activity or transaction. Napakaliwanag po. So, hindi sila po pwedeng mag-advertise, hindi po sila po pwedeng magbenta o magpautang, at hindi po sila pinapayagang maningil. So, yun po yung nakalagay sa cease and desist. Ulitin po natin ha, ang cease and desist po, depende yan, no, dun sa nakasaad. Iba-iba po nakasaad yan. Kasi, ang kasama ho dito sa cease and desist na to is yung unfair debt collection practices. O, nakita nyo? Todas na sila. O, so, bakit sila papayagang maningil kung kasama sa kaso nila yung unfair debt collection practices? Todas. O, diba? Ngayon, ang gagawin po natin, kasi nga, sa cease and desist, hindi sila pinapayagang maningil. So, bawal ha. Aantayin ho natin ngayon yung desisyon ng korte kung paano gagawin. Pero ang payo ko sa inyo, itabi nyo lang, no, yung pambayad nyo sa kanila. So, basta sundin nyo lang po kung ano yung nasisiling on interest rate. Okay? Kung ang nahiram nyo po is 10,000 pababa. Okay, yun lamang po. Antayin natin yung maging desisyon po ng korte kung paano po yung mangyayaring singilan, kung meron man. Yan po ay dun sa cease and desist. Ngayon, kung yan po ay raid pa lang, kailangan ho natin siyang bayaran. Na-raid pa lamang po eh. Kaya po na nabigyan ng tawag dito ng warrant, ng search warrant, di ba?
So may probable cause. No? So pagka may probable cause yan, so syempre, iimbestigahan niya, alamin kung paano ano. So marami yung ano yan, mahaba ho ang proseso. Pagka po yan na-raid pa lang, ano yan, kailangan bayaran nyo pa rin. Na-raid pa lamang po eh. Ngayon, pag nasampahan na ng kaso yan, at kagaya niyan, nilagyan na po ng ano, binigyan na ng cease and desist, kung ano po yung nakalagay sa cease and desist. Kagaya nga po nito, no? Ang maliwanag po na nakalagay dito ay cease and desist from engaging in, carrying out, promoting, and facilitating any lending activity or transaction. So maliwanag po na hindi po pwedeng mag-promote, mag-advertise, magbenta, at maningil. Okay, hindi lang ho sila yan ha. Maliwanag din po na sinabi na kahit sino po, ayan po, agents and any and all persons claiming and acting for and in their behalf. So, ibig sabihin, kung meron man ho silang collection agency na ginagaya, hindi ho sila po pwedeng maningil. Napakaliwanag po niyan ha. Ngayon, punta naman po tayo dun sa na-revoke. Okay, pagka ho kasi na-revoke, okay, yung lisensya lamang po, no, ang na-revoke doon. So, ibig sabihin, hindi ho sila po pwedeng mag-promote, magbenta. Pero po, yung existing po ninyong loan sa kanila, kailangan nyo pong bayaran. Pero, syempre, may limit yon, no? Kailangan, ano yun, kumbaga, may susundin silang panuntunan. Okay, kasi, ang pagkaka-revoke po kasi ng isang lending or financing, depende yan. May nare-revoke po sa hindi pagsasubmit ng mga documentation. Meron pong nare-revoke dahil nga po sa sa maling pamamaraan ng paniningil. May nare-revoke po sa hindi tamang interest. So, depende ho kasi sa pagkaka-revoke. Ngayon, pagka yan na-revoke, ang nire-revoke ko kasi dahil lisensya. So, ibig sabihin, hindi sila po pwede mag-advertise, at hindi sila po pwedeng magbenta. Pero po, yung inyong existing na utang sa kanila, kailangan nyo po yung bayaran. Sana po maliwanag, kasi po, iba-iba kasi yan ng kumbaga ng magiging outcome. Okay? So, depende. Kagaya yung sinabi ko ulitin nun natin para malinaw. Pagka po yan na-raid pa lang, tuloy ho ang pagbabayad. Okay? Ngayon po, pagka yan may cease and desist, depende po yan dun sa nilalaman ng cease and desist. Kasi base ho doon sa sa bugok na OLA na recently na raid, na kinasuhan, na nilabasan po ng cease and desist order, ay nakalagay po doon na hindi sila po pwedeng maningil. Maliwanag po siya. Okay? Kasi nga, ang nakalagay is hindi sila po pwedeng mag-facilitate ng any lending activity and transaction. So, maliwanag po yun na hindi sila po pwedeng maningil. Kasi lending transaction, kasama ho sa transaction ng pagpapautang, yung paniningil. So, kasama ho yun sa hindi nila po pwedeng gawin. So, hindi nyo sila, kumbaga, sa ngayon, naka-pause or naka-put on hold yung pagbabayad sa kanila. Kasi kailangan antayin yung pong magiging desisyon ng korte kung paano po ang mangyayari. Okay. Ngayon, doon naman po sa revoke, ayan, kailangan po natin bayaran. Kasi po, ang revoke doon is yung license lamang. Okay? To operate. Pero po kasi, yung existing yung loan, diba, during nung sila ay may lisensya, valid po yun. Sana lamang po inapaliwanag ko ng maayos yung tungkol dun sa inyong naitanong, no, regarding sa pagbabayad po. Magbabayad pa po ba tayo kung yan ay na-raid, kung yan by may cease and desist, or kung yan ay na-revoke. Okay? Pero ulitin ko po, ito po ibase po sa aking experience lamang, sa aking pagsasaliksik at pagtatanong po, no, sa ating mga kaibigang abogado. Mas mainam pa rin po na magtanong tayo sa mga abogado dahil sila po nakakaalam niya, pinag-aralan nila yan. Okay? Nagsunog ho ng kila yan habang nag-aaral at kumuha pa ng bar para makapasa. So sila po ang tanungin natin. No, importante ho yan. Tsaka po, ito pa isa. No, importante po na dagdagan natin yung kaalaman natin, no, regarding po sa mga pagpapautang. Kasi po, no, para hindi tayo naaabuso. No, tsaka isa pa, kung talaga namang hindi nyo maiwasan na manghiram, doon na lamang ho kayo sa bangko, sa lending financing. At least malaki-laki po yung mahihiram ninyo. No, tsaka po
kumbaga yung amortization niya equal. Di po ba? Hindi kagaya dito sa mga bugok na to. Biruin nyo, magpapautang. Sasabihin hanggang 120 days. Pero sa unang 7 araw, 95% ng utang nyo kailangan yung bayaran. Eh, sira ulo, di ba? Anong klaseng pagpapautang yan? Maling-mali. Di po ba? Kaya kung hindi nyo naman, huwag nyo na lang silang tangkilikin. Pero kung meron kayo existing na utang dyan sa mga bugok at abusadong online lending na apps na yan, kung meron talaga kayong pera na, bayaran nyo na lang sa due date. Kung wala, at kayo past due o delinquente na, pag-ipunan nyo, tsaka nyo sila bayaran. Okay, tapos wag nyo yung kakalimutan, kung kayo'y naabuso, mag-complain ho tayo. Nandiyan naman ho yung mga sangay ng gobyerno na pwedeng tumulong ho sa atin, kagaya ng SEC, NPC, PNP, NBI, DOJ, tsaka po ang PAO. I-complain nyo sila na i-complain. Lalo yan, no? Meron ho, di ba? Yung tinatanong nyo yan, na wala na yan, puntahan nyo. Magsampa ho kayo, complain nyo na i-complain para madagdagan na madagdagan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to. Sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsupport at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na ito. Imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.